yun na nga mga ka-livestyle, ano? Sabi ko sa inyo, once na hindi na kayang bayaran dahil sobrang laki na ng interest or ng penalty ng mga napag-utangan nating mga online lending application, kahit ano pa man yan, mapa-registered man yan or hindi, no? Nasa sa inyo yung desisyon, no? Pwede nyong hindi bayaran, pwede nyo rin bayaran, ano? Gaya nga ng sabi ko sa inyo, yung mga account nyo or yung mga utang nyo, hindi yan mawawala, no? As long as active pa yung SIM card na ginamit nyo during application, no? Sa pag-loan nyo sa mga online lending application na yan, nandiyan lang yan. Tataas ng tataas, lalaki ng lalaki yung interest at penalty na pumapatong sa mga online lending application or sa mga loan nyo sa anumang ola na yan, ano? Nasa sa inyo yan if babayaran nyo or hindi. Para sa akin, if naka-receive ako or nakatikim ako ng mga hindi magagandang gawain, illegal practices mula sa mga online lending application agent or let's say sa mga third party collecting agencies, hindi ko nababayaran yan mga ka-lifestyle, ano? Yung mga third party collecting agencies mga ka-lifestyle, wala po silang karapatang kunin yung mga information, no, na binigay natin sa mga online lending application na pinag-applyan natin. Yung mga third party collecting agencies, sila yung mga bumibili ng mga accounts. Nasabi ko na to dati, no? Sila yung mga bumibili, kaya gagawin nila lahat para makapaningil. Lahat ng mga illegal practices gagawin po nila. So illegal po yan mga ka-lifestyle. May karapatan po tayong hindi bayaran sila. And then tandaan nyo, wala pong nakukulong sa utang. Wala po tayong dapat ikatakot, no? Wala po tayong ikatakot. Kahit hindi ka po hinaharas ng mga online lending application, meron pa rin silang mga illegal, no, na ginagawa, like pagpapatong ng mga sobrang lalaking interest, no? Kaya hindi po nila tayo kayang pakasuhan, no? Kasi masisilip yung mga gawain nila, no? Lalong-lalo na yung mga pagpapatong nila ng mga interest sa kanilang mga borrowers, no? Wala po tayong dapat ikatakot. Huwag po nating pilitin yung sarili nating pigain, humanap ng ibabayad sa mga lintik na mga collecting agencies na yan or sa mga agent na tumatawag sa atin na pinagtatakot tayo, pinagdadamay na yung mga contacts, reference natin, kahit hindi naman natin binigay, pinagtatawagan na nila. Wag na po nating bayaran yung mga ganyang tao yan. Okay? Sana po maliwanag, malinaw po sa atin yung pinagsasabi ko dito. Kasi lahat po ng mga pinagsasabi ko dito, no, authentic. Ginawa ko na po dati, no? In-apply ko sa sarili kong problema, no? Gaya nyo, no? Once upon a time, yung mga na-experience nyo ngayon, no? Times 2, times 3, times 4. Sobra-sobra pa po, no? Sa mga na-experience ko dati, no? And then, meron ding mga kababayan natin na hindi na nakayanan yung ganitong klaseng problema, nag-suicide na, nag-attempt na. Totoo po yan, no? Huwag po nating masyadong isipin, no? Yung ganitong klaseng problema, tandaan nyo, hindi po kayo nag-iisa sa laban na to. In fact, mga ka-lifestyle, ano, nasa Senado na to, and then the sooner the later, I know for sure, lahat ng mga online lending application na yan, ano, mapapanagot, tatawagin sa Senado, no? Hindi man ngayon, baka sa susunod na araw. Meron na po mga nabigyan ng sample mga ka-lifestyle, ano, na kahit sabihin nila na hindi naman sila nangaharas, no, merong mga concrete evidence sa computer nila na nakikita mga ka-lifestyle, ano. So yon, baka ma-surprise na lang sila again ulit yung mga online lending application, mapasikat man yan o hindi, no, malalaman at matutuntun po yan ng NBI, no? Kasi kung hindi ikaw naharas, baka yung iba, no, naharas, no? Kasi ito kadalasang sinasabi during interview, no,
nung mga nare-raid na mga online leading application, hindi daw sila nangaharas, no? Bawal daw yun sa kanila. No, hindi po. Kasi yung mga tao po, hindi po, yung iba hindi po talaga magbabayad if hindi nila gagawin yung mga ginagawa nilang mga illegal practices. Yun lang po talaga yung way, yung solution para matakot, no, yung mga borrowers nila na magpursiging magbayad. Kahit valid yung reason, nasa ospital, walang makain, pambili ng gamot, pipigain po kayo. Ganun po yung gawain ng mga online leading application. So again mga ka-lifestyle, sa lahat po ng mga nag-a-approach sa akin, sa lahat po na nag-PPM kung ano yung gagawin, no, ganito ganyan kalaki na yung pera ko or utang ko, hindi ko na kayang bayaran, huwag niyo na po bayaran yan mga ka-lifestyle kung hindi niyo na po kaya, no. Huwag po nating pilitin yung sarili natin. Again, yung mga accounts natin, yung mga loans natin, nandiyan lang yan. Anytime, anywhere, pwede po nating i-open yan, balikan po natin yan pag nanalo na po tayo sa loto. For the meantime, kung walang-wala, gaya nga nasabi ko sa inyo, skip for the meantime. No? As much as possible, mag-switch SIM kayo or change nyo yung settings ng Facebook nyo na walang ibang makaka-access kundi yung mga friends nyo lang. So, ganun lang kasimple mga ka-lifestyle. So, pagdating naman sa mga mga contacts natin na pinagtatawagan nila, no? Sabi ko dati, mas maintindihan po nila tayo pag pinaliwanag lang po nating mabuti. Kasi itong mga online leading application, no na po talaga sila when it comes sa harassment, sa mga scam, no na po sila. So in the end of the day, of course, so, yung mga taong nakakilala sa atin, mas paniniwalaan po tayo. Wala po tayong dapat ikahiya, mga ka-lifestyle, kasi in the first place, ginamit naman natin yung pinag-loan natin, no, pambili ng pagkain, no. Yun nga lang, hindi na tayo medyo nagkakaintindihan, no, sa paniningil. Kasi yun na nga, hinaharas tayo, no. Nakaka-receive tayo ng mga hindi magagandang mga gawain. Yun, pagbabanta, even nga yung mga hindi natin kilala, no, pagte-texta nila, pagtatawagan nila, may reward, ganun. So as borrowers, of course, meron pa rin tayong karapatan, no. So again mga ka-lifestyle, huwag po tayong matakot, kung ano man yung mga online leading application na nautangan natin, kahit home credit pa po yan, no. So, huwag po tayong matakot, kalma lang po tayo kasi wala po talagang nakukulong sa utang. Wala pong pwedeng kasuhan, no? Wala pwedeng bisitahin. So, yun, napatunayan ko na po yan, matagal na po mga ka-lifestyle. During pandemic time pa po, no? Marami pong mga may loan dyan during pandemic pa, or let's say wala pang pandemic, meron ng mga loan pero wala namang nangyari, no? Walang nangyari masama, walang nakulong. So, yun lang mga ka-lifestyle, peace.